and also our unintentional sin, uncleanness, and every ceremonial sins we commit. Our forced worship, corrupt practices or sacrifices, and the mixing of the holy with the profane. We further confess and repent for any known and unknown affiliation to the fallen Son of God in this place, to every principality and holy powers, ruler of darkness, and every spiritual wickedness in high places, whether through our idolatry, corruption, covenant, and rebellion. We cancel our dedication, every ungodly blood sacrifices. It might be through rituals, violence, death, and accident happen in this place. We cleanse and cancel them all by the blood of Jesus. We further cancel all their dedications or declaration, every ungodly trading floor agreements, demonic covenants, and all negative declaration over our lives, over our household, and also in this place. We renounce all our unholy alliances, blood oaths, and vows, or bond service to the fallen sons of God made by our bloodlines. We cleanse and cancel them all by the sacrificial blood of Jesus Christ. We channel the victorious fire of God. We channel the victorious blood of Jesus. We channel the victorious name of Jesus against the program of Satan in the air above, in the land, in the ground beneath, in the sea, under the sea, in the atmosphere against this place, even in our lives, in our families. Lord, nullify every legal rights of the adversary over us in the name of Jesus. Father, by the authority of Jesus, the Christ, we close every demonic gate and open the gates of righteousness that the King of glory may enter. We welcome you, O King of glory, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lord Jesus, we enthrone you here. This place or this space is yours. We declare you are the King of kings and the Lord of lords of our lives, of our families in this property. Indeed, we are yours. Come and reign, rule, and dwell here, O God. May it be a place where your name is honored, your word is declared, and your will be done here on earth as it is in heaven. Holy Spirit, fill this place with your very presence. Saturate our hearts, our spirit, soul, and body with your healing and unfailing love. Do wonders and miracles in the innermost part of us. Have your way, Holy Spirit. Let us become a sanctuary of your peace, truth, and worship. We ask your power and influence upon us. We ask you to make a divine order. And let your faithfulness, loving kindness, truth, and justice, and righteousness, the knowledge of God, in the fear of the Lord, be evident in our lives, even in this place. And let the spirit of disobedience be removed, and the spirit of sonship be released and manifested. Lord, let your angels encamp around this place as a guardian of the Lord's dwelling. We, Father, ask the host of heaven to come, the four living creatures, the 24 elders, and all the worshiping angels, join us in this conference to worship you in spirit and in truth, and let the worship heaven, let the worship in heaven and in worship here on earth be one. All the glory,
all honor, all power, and all praise be unto you, who sits on the throne forever and ever. In Jesus' glorious name, in all the kings and priests of God, say amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Naniniguro lang ako, kaya nagdeklara ako ng ganong prayer para wala na lahat. Wala ang ating mga kalaban because we believe may kalaban tayo. Diba? Papunta pa lang kami dito, may kalaban na eh. Hinaharangan na kami. Yung ulan, yung hirap ng biyahe mula sa aming lalawigan, sa aming probinsya. Yung biyahe po sa amin, biyahe ka pa barko, tapos tatawid ka papuntang Tabaco, from Tabaco to Manila, from Manila to Davao. Ganun po yung biyahe namin dito. Medyo matagal. God. Ang Catanduanes po ay maliit lang na probinsya. At doon po ako linagay ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Praise God. Eh yung word na, yung sa Eagles, isa sa mga layunin, purpose ng conference nito, yung mabigyan tayo ng tinatawag ng yung pagiging resilient. Ang Catanduanes po, ang espiritu na mayroon kami, we are very resilient. Kasi, alam nyo naman, ang Birak, or ang Catanduanes, ang aming lalawigan, kilala kami sa Bagyo. Kaya kung titingnan nyo yung mapa ng Pilipinas, lahat ng dapat dumaan na mga bagyo sa iba't ibang mga lalawigan, 82 provinces, kami muna ang sasangga. Diyan po nakalagay kasi ang lalawigan po namin facing the Pacific Ocean. So, walang taon na walang bagyo. Mga malalakas na bagyo sa Pilipinas, na dumadaan sa Pilipinas, dumadaan karamihan niya sa aming probinsya. Sabi ko, Lord, kung kami ang tinatamaan ng pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas, siguro dinisign mo kami dyan dahil kami naman yata ang pinakamalakas para kumbaga para ito makuha namin, para masustain yung mga ganitong uri ng bagyo. Ang gusto ko lang ipatotoo, praise God, naniniwala tayo na, ako po naniniwala sa mga as intercessor. Sino ba dito ang mga intercessor? IEP, coordinators. Meron ba dito mga taga-IEP? Praise God. Alam natin na ang pinakita ng Panginoon sa mga intercessor, sabi ng Panginoon, ibibigay ko ito, ang bansang ito sa kamay ng mga intercessor. Amen po ba? Ibibigay niya ito, hindi sa mga politiko. Kaya sa mga politiko, wala na tayong aasahan dyan. Di ba? Tayo po yon na mga intercessor. Tayo po mga nananalangin sa Panginoon. Ang gusto kong ipatotoo, since na makunik po ako dito kay Pastor Robert, although matagal na po ako sa intercessor, mga 36 years, nasa 36 na taon na po ako na involved sa intercessor as provincial coordinator. Ito lang mga 2019, nakunik ako kay Pastor Robert. Then naituro sa amin yung submission, yung sa Court of Heaven. Then naituro sa amin yung tinatawag na Divine Restraining Order. Kung sa court, TRO, Temporary Restraining Order, siguro yung mga nagtatrabaho sa court, alam yan. Sabi nga ni Maurice Cerullo, all truth are parallel. Kung mayroong court dito sa lupa, may court din sa langit. At ang judge natin si Lord. Amen? Ang dalawang courting ito, ang dalawang prinsipyong ito, praise God, ay napatunayan na namin po, napatunayan ko na po. Sa probinsya namin, since na maliit lang ang probinsya, pwede kaming hawakan ng isang mayaman o isang dynasty. At talagang kontrolado ang lahat, presyo, lahat. Siguro, maniwala kayo sa, kahit na ang probinsya namin, ang
kumbaga, below to the poverty province. Pero kami ang pinakamahal na gasolina. Sabi ko, mura ng gasolina nyo dito. Yung iba 75, sa amin 115. O di, ibig sabihin yan, mayaman kami. Praise God. Ang crudo doon, 125 per liter. Ang kuryente namin, pinakamataas. Ang 26 na yata yung ikot. Sa inyo magkano? Ha? 13? 26 sa amin. Aside from 26, lagi pang brownout. Ganun yung kalagayan ng probinsya namin because of political powers. Pero nabaliktad yan. By the grace of God. Nung natutunan namin ang submission, nag-submission kami na itong dasting ito dito, matanggal ito. Nagkaroon kami ng submission. Ang problema yung kalaban. Alam naman natin sa politika, pag wala kang pera, di ka mananalo. Alam natin lahat yan. Pati mga Kristiyano, minsan nagpapabayad. Di ba? Minsan tumatanggap ang mga Kristiyano para butuhan lang yung isang politiko. Yun ang malungkot. Nakakalungkot talaga yun. Pero sa amin po, nagkaisa kami yung doon naniniwala sa mga intercessor. Praise God. Yung naniwala dito sa tulong ito ng submission. Nag-submission po kami. Dinala namin ang problema ng probinsya namin sa Court of Heaven. Simula noon, at may revelation ng Panginoon sa akin, ikutin at mag-blow ako ng shofar sa mga munisipyo. Nagbo-blow kami ng shofar, mga 10 pastor lang kami. Kasi minsan hindi makapaniwala yung iba na may power ang panalangin eh. Kaya wag mo na isama. Di ba? Kaya mga 10 lang kaming pastor. Nagkaisa kami, kailangan natin mag-submission tayo sa Court of Heaven. Dinala namin ang problema ng aming probinsya sa Panginoon. Ang nangyari, alam nyo, eleksyon. Walang pera ang sinuportahan namin. Kumbaga may pera din, pero ibig sabihin, para mamili ng boto, wala. Ito ang nangyari. Alauna, 2:00, nakalabang pa ang kalaban ng mga 2,000 plus na boto. Ang sabi nung kausap kong Kristiyanong born again din, anak ng pastor, sabi niya, 7% na lang Kuya Nong. Ang pangalan ko si Kuya Nong. Kuya Nong sabi nung abogado na ko na anak din ng pastor, Kuya Nong, 7% lang natitira, nakalabang pa ang kalaban na 1,500. Ay maliit lang ang probinsya namin, 300,000 votes. Lone district lang po, isang distrito sa amin, isang congressman. Maliit, kaya 300,000 plus ang boto. Nalamangan pa kami, 7% na lang ng 300,000 na boto. Alam nyo, nung maipasok na yung 7%, lumamang yung sinuportahan namin na kahit kawala-walang pera, hindi man, nung mga kampanya nga, minsan silang mag-isa. Pero dahil yun ang sinuportahan ng Panginoon, dahil narinig ng Diyos sa Court of Heaven, nanalo yung aming gobernador na sinuportahan. Ito pa, pagkatapos ng manalo, ang lahat ng mga nanalong provincial board member, lahat po kalaban niya, hinaharang ang mga magagandang kaisipan ng proyekto. Ang ginawa namin, dinulog na naman namin sa Panginoon sa submission. Praise God. Sabi ng Panginoon sa akin, sinabi ko sa mga kasamahan ko, within 5 days mayroong magaganap. Abangan natin kasi mayroong ibabalita kasi narinig ko sa langit. Sabi ko, so sige, hatayin natin. Kasi ang submission natin, pinapakinggan ng Diyos. Alam nyo, yung 11 board member, including yung mga ex-officio ng mga barangay captain, ex-officio ng SK Federation, lahat po sila nasuspindi. Hinaharangan yung pagpapala sa Catanduanes ay binabala ng Diyos na sabi ng Panginoon, I will bless your province. Kaya powerful po ang panalangin. Powerful po
Kaya sabi na, I will give this to the intercessor. The nation, I will give this nation to the intercessor. Kaya dapat ang mga intercessor po, sabi nga ni Wedding King po, walang gap. Alam nyo ba yung gap? Dapat yung 24 oras, hindi magkaroon ng puwang. Kaya bago kami dito, pumunta sa lugar na ito, panalangin na kami ng panalangin. Kasi marami nang humaharang dito sa gawain na ito. Kaya nga, praise God, diniklar ako, nag-pray muna ako, kasi baka pati yung testimony ko, harangan pa ng dyablo. Praise God, amen? Alam nyo, praise God, taga-probinsya lang kami, maliit na probinsya. Sabi ng Panginoon sa akin, anong mga nakaraan ng maraming taon, ako po ay na-stroke. At ako po ay na-paralyze. Sabi ko, mag-deal tayo, Lord. Pwede ba mag-deal tayo, Lord? Ang unang deal namin, Lord, kung hindi mo na ako papagalingin, kunin mo na ako. Kasi wala nang saysay ang buhay ko eh. Kaya pala sabi ng mga doktor, health is wealth. Talagang kailangan alagaan natin yung mga health natin. Diba? Kasi nung na-realize ko, dati ang focus ko, praise God, dahil mahirap lang kami, gusto ko magpayaman. Nagnegosyo, magpayaman. Yan ang gusto ko. Kasi pag pastor ka, na mahirap ka, ang nakukuha mong mga miyembro, mga mahirap din. Pero pag naging pastor ka na mayaman, mayaman din ang mga makukuha mo, mga negosyante rin. Amen? Tama? Pero, sa sobrang sipag, ako po ay na-stroke. Doon ko na-realize na kahit pala yung pinaghirapan mo, walang saysay din. Nagkaroon ng tinatawag na transition ang buhay ko sa aking focus. Pero yung doon muna tayo sa pagpapagaling ng Diyos. Kaya sabi ko, mayroon akong programa sa radyo. Yes! May magagawang Diyos pag nanampalataya ka sa Kanya. Praise God, hallelujah. Kaya nung sabi ko, Lord, kung hindi na ako gagaling na normal, di ba pwede naman tayo makipag-reason out sa Panginoon? Di ba sabi ng Bible, come and let us reason together. Lord, kung hindi na ako magiging normal, kasi po ito, di ko na ito ganyan eh. Tapos ito parang, akala mo, parang mayroong mga tornilyo dyan. Hindi na makaganon eh. Parang nakalak na yan, pati itong pako. Yung kalahati lang naman nakatawan. Tapos ito, hindi na makapagsalita na maayos. Sabi ko, Lord, kung hindi na ako gagaling, kunin mo na ako. Pero kung may purpose ka pa sa buhay ko, Panginoon, gusto ko normal katulad nito. Amen? Pinagaling ako ng Diyos, pero kung si Pastor Obet, nag-share siya dito ng 5 years installment, hindi naman, 5 years na prayer doon sa kanyang sakyan. 7 months pa ako, kinausap ng Diyos. Sabi niya, araw-araw, huwag kang papalya, pumunta ka sa dagat. Maligo ka sa dagat. Mag-swimming ka sa dagat. Yun lang, di araw-araw, di nagsiswimming ako doon. Tapos naglalakad ako doon na ganun-ganun lang. Pero yung buhangin ng dagat namin, parang Boracay din. Di ba yung nakapaka lang, parang minamasahe ka noon eh. Yun, 7 months, ang unang gumalaw, ito lang, ito. Gumalaw ng ganun. Ay, sabi ko, mabubuhay pa ito. Gumalaw eh. Tapos yung kaibigan ko, ginawa niya ako lang yung parang, ito kasi nakakagalaw eh. Hinihila ko ito. Nung una, hindi ko makahila ng dalawa kasi talaga masakit ito eh. Pero sabi ko, Lord, gusto kong gumaling. Nagtyaga ako. Kaya yung pagpapagaling din, minsan kailangan ng focus, talaga magtyaga ka. Consistent ba? Kung sa prayer, consistent. Kung sa pagbabasa ng salita ng Diyos, consistent. Kung baka sa pagtatides, dapat consistent ka para consistent ang blessing. Amen? Pati sa pagpapagaling.
Dapat kung gusto mong gumaling, dapat consistent ka. Amen? Hanggang naging 250 na nakakaganyan ako. Hanggang namamalayan ko na lang. Nakapagsimula na ako nag-ribol-ribol ng bula. Hanggang sa nakakalakad na ako na maayos. At alam mo niyo, after that, breakthrough upon breakthrough. Breakthrough upon breakthrough. Ginamit po ako ng Diyos sa may mga karamdaman. Kasi dati, doon ko namalayan, kaya pala ako pinaranas ng Panginoon ng ganong karamdaman. Kasi dati ako nagparang, Lord, parang hindi ako effective sa evangelism. Wala naman akong testimony. Sabi ko, Lord, wala akong testimony. Yung iba sabi ko, nakapatay ng tao, binago ng Diyos, hindi naman ako mamamatay tao, Lord. Yung iba, babaero, hindi naman ako babaero, Lord. Pwede ako magsinungaling lagi, babaero ako. Sinungaling yun. Di ba? Yung iba, sabi niya, lasinggero ako. Lord, wala naman, hindi naman ako lasinggero, kaya wala akong testimony. Di ba? Yun, ang testimony ko. Ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya, praise God, ang Diyos ay Diyos lang himala. Iyon ang testimony ko. Alam niyo ba, namatay ako. Namatay na po ako. Buti na lang, yung pastor namin nakasamahan ko doon sa prayer meeting namin. Marunong sa CPR. Pero yung CPR na, hindi yung CPR na ganun-ganun. Ginanon lang daw ako kasi hindi ko na alam ang nangyayari. Wala na akong blood pressure. Wala nang, kinunan ako ng asawa ko ng blood pressure. Wala na eh. Kasi hindi na nga ako humihinga. Wala na nga ang hingay. Kasi namatay daw ako, yun ang testimony ko. Kaya yung kaibigan ko, pastor na malaki, ginanon lang daw ako. Yung mga CPR, nagaganon, hindi na ako mabuhay. Nung ginandyan lang ako ng isang ganyan, nung isang pastor na malaki, doon ako nabuhay. Kasi testimony lang eh, praise God. Totoong nangyari po. At doon, nung ako'y nakahinga, nabuhay na, sabi ko nangyari, yung kapaligiran ko, nag-iiyakan. Sabi ko, anong nangyari? Ba't umiiyak kayo? Namatay ka! Ito, praise God. Alam nyo ba, na kinausap ako ng Diyos, sabi ng Panginoon, di ba sabi ng Panginoon, kayo mga napapagal, kayo na puno ng mga problema, stress, problema. Sabi ng Panginoon, come unto me. And I will give you rest. Alam niyo ba, pinaunawa sa akin ang rest. Alam niyo ba, nung nabuhay ako noon, parang nakapagpahinga ako ng 2 taon. Ibang klase ang kapayapaan ng Diyos. Ibang klase. The peace that passes all understanding. Iba ito eh. Iba ito eh. Sasabihin ko sa inyo, iba pag naranasan nyo ang encounter sa Panginoon. After that encounter sa Diyos, kasi sobrang kuwan ako eh, dahil sa sobrang hirap namin, ito, ikikito ko sa inyo, atin-atin lang ito. Nakakakain lang ako ng karne. Fiesta. Ang karaniwan ng mga mahihirap na pamilya. Kaya, yung tatay ko mangingisda, nahihilo ako mangisda. Kaya kailangan talaga magsikap ako mag-aaral. Kaya nag-aaral ako mabuti. Kasi hindi ko kaya mangisda, hindi ko rin kaya magbukid. Kaya kailangan makatapos ako ng pag-aaral. Kaya layo, kahit ang layo lang naglalakad ako. Ganon yung background po ng aking family. Kaya gusto ko talagang umasenso ang pamilya ko. Kaya sa sobrang sipag ko, yung gabi ginagawa ko araw. Pag mayroon akong problema sa aming business, hindi ako pwedeng matulog. Kailangan masolusyonan ko. Idip lang ako dyan, nag-iisip kung anong solusyon doon sa
problema ng negosyo. Kaya praise God, hallelujah. Pero iba ang nangyari, nung magkaroon ako ng sakit, ang nagmamanage na ng business, yung aking asawa, at ako ay full-time na sa ministry. At praise God, hallelujah. Ang mga submission, ang prayer, very effective, kaya huwag tayong bibitaw, dapat maging consistent tayo. 24 hours. Natutunan natin ito, lalo na yung Pastor Robert, yung tinuro mo sa amin, yung divine restraining order. Alam niyo yung divine restraining order, nangyari sa amin yung COVID time. Yung asawa ko kasi hindi ito makakita ng pag may sakit, tinutulungan niya. Pangalawa, yung may-ari ng building na inuupahan ng aming business. Yun ang nagkasakit. Siya ang nagdamit, siya ang nagdala sa ospital. Kasi dating nagtatrabaho ang aking asawa sa ospital sa ibang bansa. Merong testimony niya na makikita niyo ang testimony ng aking asawa sa 700 Club. 2 beses mapapanood niyo ang kanyang testimony at may mga views na mga siguro milyon ang views sa kanyang testimony. Pero hindi yan ang na gusto kong i-tas. Ang gusto kong i-share lang sa inyo, ang gusto kong i-share sa inyo, na COVID yung aking asawa at yung aking pangalawang anak. Ito ang nangyari. Na-realize ko naalala ko si Pastor Obet na nagturo ng divine restraining order. Dahil sa court of heaven, pag mayroong legal rights ang kaaway, makakapasok ang kaaway, kaya magkakaroon ka ng sakit o magkakaroon ka ng problema kasi may tinatawag na landingan. May tinatawag na, kumbaga, butas. Kapag may butas kayo, sino ba dito ang may mga negosyo? Minsan ang negosyo natin, milyon ang pumapasok, pero butas pa rin. Kasi may legal rights ang kaaway. May legal rights ang kaaway, ganun din sa sakit. May legal rights ang kaaway kasi ang asawa ko hindi makakita, hindi naman makapanood lang ng gusto niya tulong ng tulong. Sabi ko, hindi lahat ganun. Pero nandoon na nangyari na yon. So, kailangan natin mag-file sa korte, sa court of heaven ng divine restraining order. So, sa pamamagitan na yan, tumawag kami kay Pastor Robert, mag-pray tayo, mag-agree tayo. Kasi ang principle ng Ecclesia nagagamit dito. Alam niyo ba yung principle ng Ecclesia? Sa Matthew chapter 18 o sa Matthew 18:19, kung mayroong dalawa nag-agree, pero kailangan, alam mo yung principle ng Ecclesia, na sabi na Panginoon sa Matthew chapter 16, na upon this rock, you will build my church. Yung church dyan, hindi yung church na ganito. Yung church dyan, yung mga legislative, kung ano yung mayroong tinatawag na alam nila yung mag-legislate, alam nila mag-decree, in-declare. Yung church dyan, Ecclesia, hindi yung pumupunta lang sa simbahan at walang alam. Pag sinabi mo, pag tinanong mo, ang ganda ng preaching ng pastor, pero pag tinanong mo, ano ang preach ni pastor, hindi niya alam. Di ba? Basta na-bless ako. Pero walang alam. Ang Ecclesia po, ang sabi ng Panginoon, no gates of hell will prevail against the Ecclesia. Kaya tinawagan namin si Pastor Robert kasi nakakasiguro kami na kapag nag-divine restraining order tayo, matatanggal ang COVID mo. Ito ang nangyari. Prayer kami na Pastor Robert. Pag-pray namin ng Pastor Robert, nagdeklara kami ginawa namin yung appeal sa Court of Heaven. Nag-appeal kami sa Court of Heaven. Yung butas, yung legal entry ng kaaway, yun ang pinail namin sa Court of Heaven. Na hindi ibaba yung kamatayan sa aking asawa at sa aking anak na na-COVID. Kaya after that prayer, pero literally, big swab sila, kinuha ng sample-sample, nagsisimula pa lang yung COVID noon. At ang kinuha ng swab sample, 4 lang na tao. Una, yung governor namin. Pangalawa, yung mayor. At yung dalawa doon, yung asawa ko at yung isang anak ko. Pero nakapag-pray na kami ng divine restraining order. Dinala yung swab sample sa Legazpi kasi wala sa amin. Maliit nga lang ang probinsya namin eh.
Pagdala sa Legazpi, yung swab sample nila. Pagdating doon, sira yung makinang magtitest ng kanilang swab sample. Sira. Dinala pa sa, yung Tacloban? Tacloban yung swab sample nila. Kasi yun ang pinakamalapit na mayroon. Sa Legazpi. Dinala doon. Pagdala doon, nag-negative na kasi kung ilang araw na hindi na natitest. Imagine mo? Kaya pagbalik, negative yung result. Pero after that prayer of divine restraining order, kasi mayroon pa akong, nakakakita ko. Mayroon akong anointing nakakakita. May mga spiritual na karanasan ako, may divine encounter ako sa Diyos. Hindi kayo maniwala. Ang asawa ko, tayo ka nga. Pipinig tayo. Hindi ko yan linigawan. Makinig kayo mga kabataan. Makinig kayo. Praise God. Hindi ako naligaw dyan. Naka-experience ako dyan ng tinatawag na tinuturo ni Pastor Obet, ng tinatawag na translation. Hindi ko kilala ang asawa ko. Pero translate ako ng Holy Spirit na si Lord mismo ang napakilala sa akin. Kaya ang tanong niya, sabi niya, kilala mo na ako? Kilala na kita kasi si Lord kininto na ang buhay mo sa akin. Diba? Ganon yung anointing, diba? Ganon ang mayroon ang eagle's anointing. Ganon tayo mga kapatid. Kapag naranasan nyo yung eagle's anointing conference nito, hindi na kayo bibitaw. Kasi sabi nga, ang provision na layo. Ang laki ng gasto namin dito. Malayo. Pero pupuntahan namin ang eagle's anointing. Naroon yung anointing ng Panginoon. Hallelujah. Ganun po si Lord. Ganun po si Lord. Kaya, nung maranasan namin yon, pinakita sa akin ng Panginoon, nakakita ako ng, doon sa bahay namin, nakakita ako na lumabas. Na tao siya, formang tao siya, pero itim. Lumabas doon sa bahay namin. Lumabas talaga siya. Doon, inassure ako ng Diyos, magaling na yan. Inassure ako ng Panginoon, magaling na yan. At mayroon akong karanasan na sa presensya ng Diyos, walang virus. Walang pinakamalakas na virus. Kaya magsusustain lang, mga kapatid. Sa generation na ito, kung magkaroon man ng pandemic, yung may mga eagle's anointing. Yan ang sinisiguro ko sa inyo. Yung may mga anointing sa worship. Alam niyo ba yung tinuro ni Pastor Obed? Yung gates, altars, yung mga demonic altars? Tayo po. Pag tayo ay sumasamba sa Diyos, kapag tayo ay nagpipray, nag-build din tayo ng mga altars ng Panginoon. Kaya po hindi po ako bumitaw sa intercession. Kasi diyan natin makakausap ang Panginoon. Diyan si Lord magre-reveal ang Panginoon. Alam nyo, kung hindi lang nagre-reveal sa akin ang Panginoon, buong pamilya ko patay na eh. There was a typhoon. Hindi yung typhoon Luli, hindi yun. Yung Luli, Rusing. Dalawang typhoon yan, Luling and Rusing. Sabi ng Panginoon sa akin, sabi niya, umalis kayo sa kinalalagyan nyo. Sabi ng Panginoon, umalis kayo sa kinalalagyan nyo. Pag alis namin, hindi nga 1 minuto, yung kinalalagyan namin naggiba. Na kapag kami tinamaan doon, patay kami lahat. Tapos nagpray ako, Lord, gusto ko, Lord, magkaroon ng bahay na bato. Imagine mo, nagbabagyo, nakikipagdila ko sa Diyos. Alam mo, sabi ng Panginoon sa akin, ako ang protection mo. Nakita mo, yung Twin Tower, bato yun. Para naging apog.
Di ba? Kaya sabi ko, Lord, gusto kong makapunta doon sa apog na yun. And God allows that. Pabalik-balik ako ng Amerika. To share my testimony na ang Diyos na nakilala nyo at Diyos na nakilala ko, may magagawa sa buhay natin. Yes! Amen! Yung Diyos na nakilala ko, may ginawa talaga sa buhay ko eh. Kaya pag mayroon po ako yung dalawang anak ng isang pastora, yung dalawa niyang anak sa Amerika, sa California, may cancer. Na-detect ng doktor may cancer. Pinag-pray po namin gumaling. Mayroon po akong pinag-pray, stage 4 cancer. Opo ako naniniwala po ako sa doktor. Stage 4 cancer. Mabaho. Pag nagpipray ako sa kanya, na ganyan ako. Nagbisita sa amin. Buhay ka pa. Pinagaling ako ng Diyos. Sabi niya. Nung magkaroon kami ng Eagle's Anointing sa Capiz, nandoon din kami. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? Sabi niya, magpipri ka dito sa may mga sakit. Mayroong doon isang stage 4 cancer. Dumalo kina Pastor Biboy. Pinagprihan namin ni Pastor Biboy. Habang nagpipri kami, labas ng baho. Lahat. Lumabas. Sabi sa akin ni Lord, linabas ko na yung mga virus ng cancer. Sabi ng Panginoon, gumaling na yung tao. Kaya kung ikaw ngayon may sakit, kanip na lang pinagaling ka na ng Diyos sa worship dahil walang nananatiling virus. Walang nananatiling virus sa presensya ng Panginoon. Iyan po ang aking mga patutuong nangyari sa buhay ko. Yung sa mga kabataan, kung paano napangasawa ang aking asawa. Sabi ng Panginoon, alam niyo ba yung kay David? Ay, alam niyo ba yung kay Adan? Pinatulog siya ng Diyos. Alam niyo kung bakit? By girlfriend akong matagal na pinagpipray. Nung magpapakasal na kami, sabi niya, ayaw niya. Kaya natulog na lang ako, ayaw ko naman ligaw. At nung sa aking pagtulog, at sa aking pagpapahinga, huwag na muna ako magligaw ng mga babae, doon ako trinaslit ng Diyos. Diba? Kaya, huwag muna kayong magmadali. Huwag ka magpadali. Patutulugin ka ng Diyos at ipapakilala sa iyo ni Lord. Nakilala ko siya. Ngayon, 1 buwan nagpakasal kami. Sino ang naligaw? Si Lord. Kasi ayaw niya sa akin eh. Wala. Hindi mabigat. Hindi mahirap. Pag si Lord ang kumilos, bakit? Si Lord naman niligaw sa'yo. Kasi may return ticket pa siya sa Libya. Doon siya nagtatrabaho. Sa hospital ng Libya. Iiwanan niya ako. Anong ginawa ng Diyos? Hindi siya nakalakad. Sabi ng Diyos sa kanya, hanggat hindi ka nag-oo doon, hindi ka na makakalakad. Diba? Ganun lang kasimple. Si Lord kumilos, diba? Pati pag-aasawa mo, pakikialaman ng Diyos yan. Ay siya, tapos na po ang oras ko. Praise God. Pero, mamaya, yung gusto mga pangasawa, medyo may edad na, magpipray ako sa inyo. Ha? Kasi nangyari nga sa akin eh. Ayaw ko na eh. Si Lord na nagwan eh. Alam mo, sabi, kasi sobrang, I'm sorry, kasi kwento na lang ito eh. Siyempre, love ko, ang asawa ko, love ko yan eh. Kasi minsan, praise God, speaker ako sa mga kabataan. Doon sa kwento namin ni Lord,
Dinala ako ng Diyos sa isang dalampasigan. Tagal namin ng usapan. Ang tagal kong makumbinsi ni Lord. Kasi ang reason ko, may girlfriend ako. Hindi lang mag-jive doon sa oras. Kasi nga, naturuan ako ng tatay ko. Natuturuan ako ng family ko na once na girlfriend ka, yun ang maging asawa mo. At once na nakagalaw ka ng isang babae, yun ang asawahin mo. Pangit pa maganda yan. Kaya maingat ako eh. Maingat ako eh. Sabi ko, Lord, doon sa kwento eh, ayaw ko, Lord, hanggat hinawakan yung kamay niya at kamay ko. Nagsabi ako, yes, Lord. Kaya mahal na mahal ko ang asawa ko kasi si Lord ang napakilala. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Sa may mga sakit, praise God. Sa may mga negosyo, magpipray po ako sa inyo. Bakit? Meron po akong young people ng kaibigan ko, dinala doon sa church namin. Alam niyo kung bakit? Pinagpala siya ng Diyos. Dating mahirap, from nothing. From walang-wala. Ngayon, mayor ng Sorsogon. Pinayaman ng Diyos. Yan lang po. Praise God. Amen. Hallelujah. Grabe. Pastor, magpapapray po ako mamaya. Okay, excited pa pero wait lang muna sa lunch. We have our offering testimony to be given by Pastor Aliza. Ay, Pastor Kay, palakpakan naman po. Praise Jesus! Grabe naman si Lord. Can I just ask everyone, just for 1 minute, can you close your eyes and give glory to Jesus? Grabe! Wala pa tayo sa kalahati, pero grabe na ang ginawa ng Panginoon. So Lord, thank you Jesus. We want more. Hindi pa kami busog. We want more, God. We want more. Yes, Lord. So allow us, Lord God, to continue in our worship to you, Lord God. Not just in praise and worship, not just in the word, not just in the testimony, but also in our tithes and giving in Jesus' name. Amen. 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 All right. So, katulad kanina nung sinabi, hindi rin ako pinatulog ni Lord. Actually, nakatulog ako ng konti, pero ginising niya ako. And God actually gave me 3 words for the congregation here na nakarating. And the 3 words are, number 1, the Lord wants you to actually break free in Jesus' name. And I believe marami nang pinalaya ang Panginoon kanina. And there's more. Wait for it. Kasi si Lord, pag nag-break free siya, hindi lang in one area. He wants to make sure it's completely in all areas you are transformed. Amen? And then the second one, the Lord wants you to have breakthrough. Not just one time, but keep on breaking through. Who wants that? Hindi lang isang beses, pero sunod-sunod na breakthrough in Jesus' name. And then for the third one, the Lord wants to increase in your life. Increase. Who wants increase? Hindi pa tayo nakakaranas ng grabe na meron si Lord para sa atin. Wala pa sa kalingkinan ni Lord. Grabe. Grabe ang pagpapala ng Panginoon. So God, here we are tonight. I want you, Lord God, to bless everyone. I just want to share this very quick testimony with regards to those 3 that I shared kanina. Yung first one, when it comes to yung ating freedom, I remember this testimony. There was this time na nandito yung offering basket and I was like, Lord, nagbigay na ako eh. Bakit pa ako magbibigay uli? And the Lord said, you cannot outgive me. In Jesus' name. So, I remember back then, Lord, ang dami ko nang ibinigay sa'yo, not just in tithes and offering, even, Lord God, in other assignments for the kingdom